Sige sir, tawag na lang kayo kapag may kailangan kayo. Saglit lang, mamaya ka na lumabas. Ako si Sophie at matagal na akong nagtatrabaho sa kilalang hotel. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng hotel para na rin sa kapakanan ng trabaho ko at sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Sa umaga, pagdating namin, turnover sa akin ang mga dapat gawin, mga rooms na may laman at mga rooms na dapat tingnan, at palitan ang mga gamit tulad ng towel, kumot at bedsheet, pati na punda ng unan. Gamay na gamay ko na ang trabahong ito, talagang nag-e-enjoy ako. Lalo na pagka merong mga bakas na naiiwan, di ko ma-imagine kung paano nila ginagawa dahil may mga pagkakataon talagang ligong-ligo ang bedsheet. Minsan, tinatandaan ko talaga ang mukha nila kasi halos mga kilalang tao na paulit-ulit nagbubook sa amin, lalo na mga artista at politiko. Dahil sa pioneer na ako dito, lahat pwede kong gawin at ako na rin ang nagtitrain sa mga newbie namin. Madali lang naman, lalo na kilala ko na ang mga napasok sa amin. Alam ko ang mga gusto at alam ko rin kung magkano ang mga tip nila, lalo na kapag ayaw nila makilala sila ng maraming tao. Talagang secure sila sa amin kasi kami lang ang hotel na walang CCTV. Yun ang ayaw namin dahil privacy ng customer ang pinangangalagaan namin. Pero ginigipit na rin kami dahil baka raw magkaroon ng kung anong kaguluhan ni wala man lang kaming marireview. Pero sa tinagal-tagal namin ay wala talagang kaguluhang nagaganap sa pinagtatrabahuhan ko. Dahil na rin siguro sa mahigpit sila sa security, walang anumang danger na mga dapat na ipasok. Hangout nga ito ng mga mayayaman na rin. Marami ako ditong encounter na kapag mag-out na sila ay lahat kami may tip sa paglabas nila. Di ko alam kung magkano sa kanila pero sa akin 1K. Di naman namin pinag-uusapan yon dahil na rin sa baka ano pa isipin ng bawat isa. 5 lang naman kaming staff doon at buong maghapon kaming magkakasama. At pag umuwi naman kami, may ibang batch na papalit sa amin panggabi. Eksakto nga di masyado maraming tao sa umaga. Chill lang ang trabaho namin. Pero bawat oras talaga may dumarating di tulad pagkagabi, bihira na pagtungtong ng 11 PM hanggang 4 AM. Pwede na nga rin silang matulog pagka ganon. May isang hindi lang ako malilimutan na pangyayari sa akin habang nagtatrabaho ako. May isang kilalang negosyante na naka-reserve ng 8 AM at good for 2 na ang room na kinuha niya. Alam ko kilala niyo siya kapag binanggit ko pero itago ko na lang siya sa pangalang Jeff. Sakto 8 AM dumating siya, gulat na gulat ako, mag-isa lang siya. At binanggit niya na ang kasama niya daw ay wala pa, hihintayin na lang sa loob. Winelcome ko siya at inihatid sa room niya. Sabi niya, pa-assist na lang siya sa loob kaya inaayos ko ang mga pagkakalagay ng mga gamit niya. Mabilis siyang pumasok sa CR at ako naman ay lalabas na sana. Kaya lang ang sabi niya, pakiset naman sa 24 ang aircon, pati na rin ang Netflix. Sumusunod naman ako, alam kong malaki ang tip niya. Di ko lang alam kung ano ang ginawa niya sa CR pero humahalimuyak ang pabango niya pagbukas niya ng CR. Para akong na-hypnotize sa naamoy ko. Natigilan ako habang hawak ang remote. Sabi ko, Sir Jeff, labas na po ako, baka dumating na kasama mo. Huwag ka mag-alala, dito ka muna. Aaminin ko para sa atin tong room. Pero sir, hindi ako ganon. Alam ko yun, pero malaki ang ibibigay ko sa'yo. Eto 10K. Isang oras lang naman. Gumawa ka lang ng alibay sa mga kasama mo. Mag-early break ka kaya muna. Sige sir. Punch ko lang DTR ko, diretso break na para 1 hour and 30 minutes na. Sige ha, balik ka kaagad.
At nagpaalam nga ako sa mga kasama ko na mag-break muna ako kasi di pa ako nakakapag-almusal. Bago umalis kanina, pumayag sila at naintindihan yon dahil madalas naman namin talagang ginagawa yun. Paglabas ko ay dumiretso ako sa exit at dumaan sa secret way na alam ko para di nila alam o mapansin na pumasok ulit ako. At nakarating agad ako sa kwarto. Pagpasok ko, nanonood siya ng Red. Alam ko na agad ang mangyayari. Tinanggal niya lahat sa akin at di ako umimik. Alam ko naman na magaganap yun. Wala pa naman akong asawa pero may boyfriend na ako at madalas rin na meron kaming ganun kaya okay lang, sanay na ako sa labanan. Ako nga ang driver dahil magaling din ako mag-drive. Tuwang-tuwa sa akin si Sir Jeff. Dumagdag pa siya ng 5,000. Grabe, isang oras ko 15K agad. Mabibili ko na ang e-bike na pangarap ko dahil pinag-iipunan ko yon. Kaya magiging buhay na remembrance ang pinagamitan ko ng pera. Inubos ko nga ang 1 and 30 minutes sa kanya at nagpaalam agad ako dahil malilate ako. Ang ganda kasi ng record ko sa trabaho kaya ayaw kong masira ito. Dala-dala ko ang 15K paglabas ko, then diretso ako sa locker at isinili dito. Sakto, kinabukasan ay off ko. At di ko rin alam kung kailan ba ulit babalik si Sir Jeff. Kinaumagahan, nasalubong ko siya sa may bilihan ng e-bike. Bibili raw siya ng para sa GF niya. Pumili nga siya at tinanong ako kung alin ba talaga ang mga tipo ng babae. Itinuro ko yung katulad talaga sa pangarap kong kulay at design. Sakto 3 ang available nila, sabi ko ganon din ang sakin. At di siya nagtanong ng kung ano-ano. Basta sabi niya, sige 2 na kukunin ko at ang isa ipangalan mo sa kanya. Napakaswerte ko sa 2 araw na dumaan na yun. Hindi nagalaw ang pera ko at nagkaroon pa ako ng pangarap kong e-bike. Nag-thank you na ako at plano ko nang umuwi gamit ang e-bike. Pero sabi niya, babalikan na lang namin mamayang hapon. Umalis nga kami at pumunta kung saan. Masosolo niya ako. Gustong gusto niya ako kasi hawig talaga ako kay Carla. Di ko alam baka type niya si Carla. Kaya nag-in kami sa medyo may kalayo ang hotel at sa di kilalang hotel na pwede niya lang akong masolo. Kaya nga pagdating namin parang ordinary lang siya. Naka-shorts, naka-tsinelas. Halos di pa nga siya i-assist ng mga staff doon. Pero ako na ang nahiya kaya lumapit ako sa boss nila at nagtimbre ng malaking 2 kasama ko. Agad kaming inihatid sa isang room na VIP. Maganda, makulay at yayamanin yung kwarto. Yun ang bumilib sa akin. Dahil sa pag-aasikaso ko sa kanya. Natutuwa na siya sa akin, feeling ko nga kung gagawin niya akong girlfriend ay handa na akong iwan ng boyfriend ko. Kasi boyfriend ko, kapwa ko lang din hotel staff. Pangalawang pagkikita pa lang yun at lalo kong ginalingan. Hindi ako magaling pero sa kanya ginagawa ko lahat para di siya magsawa kaya pansin niya siguro yon. Kaya paglabas namin sinisigurado niya na may laman na naman ang bulsa ko. Kinuha niya na ang cellphone number ko at baka daw pwede pa ako pag may oras na bakante. Sabay bigay ng 5K. Malaki na yon kasi may kasama pa yun eh. E-bike. Pumunta na ulit kami sa shop at kinuha yung iniwan namin. Isinakay niya ako sa pick-up niya at yung sa akin naman ay ako na ang magdadrive. Grabing saya ko. Nagulat ang boyfriend ko nang masalubong ko siya. Tinigilan ko siya. Kaya grabe, ano to, magic lang? Kala ko di pa sapat ang pera mo. Sabi niya sa akin, hay nako, nakahanap akong pera, yung kapatid ko pinahiram ako ng pera, naniwala naman siya. At naniwala naman siya. Nag-enjoy kami sa rides pauwi at tumuloy siya sa tinutuluyan ko. Alam ko na ang gusto niya kapag pumupunta siya sa akin. Natatakot ako sa mga sandaling iyon kasi baka mahalata niya. Pero ang ginagawa ko, saglit akong naligo. Sabi ko na excite ako kaya pag alis ko kanina ay di ako naligo. Kaya pinacheck ko na muna sa kanya ang e-bike.
Inaayos niya lahat pati na ang mga iba pang ikinakabit niya. At syempre may reward na naman na matatanggap sa akin dahil nang gusto niya rin yun. Palit-palitan kami sa pag-drive sa mga oras na yon. Sabi niya sa akin, gumagaling na daw ako sa pagdadrive, kaya mas lalong nagugustuhan niya ito. Gustong gusto ko ang ginagawa niya sa mga oras na yon. Malayong malayo sa performance ni Jeff. Nang makatulog ang partner ko, saktong nag-message si Sir Jeff. Kailan daw ako available? Kaya nag-isip ako ng paraan para maulit muli ang makipagtaya sa kanya. Sabi ko sa kawork ko ay may sakit ako, kaya di ako makakapasok kinabukasan. Di ko alam kahit gawin ko naman lahat ng mga gusto ni Jeff and never siya nagsabi na gusto niya ako. Laruan lang siguro ang tingin niya sa akin. Nagkita nga kami sa isang safe house niya at doon muling nangyari. Nag-offer siya na baka daw gusto ko daw lumipat ng trabaho sa resort niya. Kailangan niya din ng katulad ng trabaho ko sa hotel. Gusto niya daw ako at marami nang alam sa ganun. Sabi niya pa dodoblehin niya ang sahod ko. Iniisip kong mabuti yon. Siguradong magkakaalaman na at ang boyfriend ko. Ngayon ang pinaka-problema ko, tatanggipin ko ba ang alok ni Jeff o tatanggihan ko na lang? Ano ang gagawin ko sa pinasok kong sitwasyon? Sigurado malalaman ng boyfriend ko ang ginagawa ko. Pag nalaman niya, i-let go ko na lang ba ang boyfriend ko o kakalimutan ko na si Jeff? Ano kaya ang dapat kong gawin? Sana matulungan niyo ko. Salamat.